ang kapangyarihan ng anak. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak. At ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama, at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi umahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak. Tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masamay ay parurusahan. Ang kapangyarihan ng anak. Kuya Ben, ang sabi po ng Panginoong Hesus, ang nakikinig sa kanyang salita magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na hahatulan, at inilipat na sa mga buhay mula sa kamatayan. Ano po ang masasabi nyo, pati po ba yung hindi kumikilala sa Diyos, na siya'y Diyos, magkakaroon din ba ng buhay na walang hanggan at hindi nahatulan? Alam nyo, napakaganda ng tanong mo, Kuya. Bago ko talakayin itong mga gusto kong sabihin, sagutin muna natin yung tanong mo. Ulitin mo lang, Kuya Joe, para sa kapakanan ng ating po mga tagapakinig ay napakahalaga ng tanong na yan. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, ang nakikinig sa kanyang salita magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na hahatulan, at inilipat na sa mga buhay mula sa kamatayan. Ano po ang masasabi nyo, pati po ba yung hindi kumikilalang Diyos sa Panginoong Hesus, magkakaroon din ba ng buhay na walang hanggan at hindi na hahatulan? Alam mo, sabi ko sa inyo nga, ulitin ko lamang po, no? Yung bang hindi kumikilala na si Jesus ay Diyos ay maliligtas. Mukhang malabo yun, Kuya. Alam niyo po, ganito lang kasimple yan eh. Ang tao ay nagkasala sa Diyos. Kung ang tao ay nagkasala sa Diyos at hindi niya kayang gumawa ng paraan upang maibalik ang kanyang sarili sa Diyos, sino ang gagawa ng paraan? Anong halaga na ang bugtong na anak ng Diyos ang ipadala ng Ama? Bugtong na anak. Ano po pag sinabi natin kasing bugtong na anak, nag-iisa yan. At kapag sinabi natin nag-iisa yan, galing sa Kanya yan. At kung yun ay galing sa Kanya,
Kung ano yun, siyempre, kung Ama ay Diyos, yung anak na bugtong, ano siya? Kuya Joe, ano siya? Kung ang Ama ay Diyos at mayroon siyang anak na nag-iisa, ano yung anak? Siyempre, Diyos din. Oh, siyempre, Diyos din. Para po yung katulad nito kapag nag-anak ang isang kalabaw, ay hindi pwedeng mag-anak yan ng kambing. Kaya nga, mahiwaga pag may nag-anak na kalabaw na kambing Kapag nag-anak ang kalabaw, siyempre pag lumaki yung kanyang anak, tatawagin mo, kalabaw din. Kapag yung manok ay nag-itlog at nabuo yung itlog, ano ang tawag mo doon? Sisiw pag maliit pa. Pero pag lumaki, manok din yan. Manok. So, napakasimple po ng bagay na ito. Kaya kung hindi ka nananampalataya, at ang sinasabi mo, ang tagapagligtas mo, ay hindi Diyos, ay tagilid ka riyan, kapatid. Sapagkat walang makapagliligtas sa tao, walang maaaring makagawa ng mga bagay-bagay na himala para sa buhay mo, na maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong makarating sa kaharian ng Diyos, kundi yung Diyos lang Sabi nga po natin maliligtas lang ang tao ayon sa awa ng Diyos. Paano ka kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Hindi ka naniniwala sa tagapagligtas mo ay Diyos, paano ka maliligtas? Pero balikan po natin yung binasa sapagkat napakaganda nito, Kuya Joe. At maliban doon sa tanong mong yon na sinasabi nga natin na yung bang hindi naniniwala na Diyos si Jesus maliligtas, problemang malaki na yun. Kung sa bagay, problema na niya yon. Pero tayo, pinipilit natin na sabihin sa Kanya, hindi maaring magkapagligtas ang hindi Diyos sa tao. Dahil Diyos lang ang maaring gumawa ng pagliligtas. Lalong-lalo na sa espiritualidad at sa kaluluwa ng tao. Hindi maaring iligtas ka ng kapwa mo tao. Yung panalangin, pandagdag lamang na mabigyan ka ng pagkakataon ng pagtingin ng Diyos, na bigyan ka niya ng konsiderasyon. Consideration lang yon. Yung kapwa-tao natin na pag-angat sa iyo, yung pag-apostolate sa iyo, mabigyan ka ng paglilinaw at ng iyong kaisipan, ba't mamulat ka na mayroong Diyos. Pero yung magliligtas sa iyo, hindi yung tao, kundi yung Diyos pa rin. Ngayon, pag binalikan po natin yung kapangyarihan ng anak, makikita po natin dito yung tindi ng relasyon ni Jesus sa kanyang ama. At yung tindi ng relasyon ng ama sa kanyang anak. Unang-una dito, wala po sa atin marahil maniniwala na kung minamahal ng isang ama ang kanyang anak, ay hindi pagkakatiwalaan ang lahat ng mga bagay. Kaya yung kapangyarihan ni Jesus, anuman yung kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng ama na kanyang ginagampanan, ito ay ipinagkakatiwala ng ama. Kaya yun ang matinding relasyon. Sa panahon na ito, napakarami. Mga mag-ama ay hindi magkasundo, Kuya Joe. Mga mag-ama, kung minsan sila pa nagbabangayan. Mga mag-ama na hindi nagkakatimalang tiwala sa isa't isa. Pero itong relasyon ng ating Panginoong Yesus at ng Ama ay napakatindi. Pangalawa, yung misyon na ibinigay kay Jesus nung Ama ay napakalalim. Hindi lamang po yung misyon na maraming nakakaalam sa atin na ang sabi nga nila, spirituality lang at pangkaluluwa. Hindi po. Bakit kinakailangan magpagaling si Jesus? Bakit kinakailangan magpakain si Jesus? Bakit kinakailangan lalagaan ni Jesus ang mga may sakit? Pagalingin. Ito po ay hindi lang spirituality. Ito ay isang physical na ipinakita ng Panginoon. Ang misyon ng ating Panginoon, 3 bagay. Misyon niya ang pagkatao mo, misyon niya yung espiritualidad mo, misyon niya yung kaluluwa na mailapit na muli ang relasyon sa Diyos. Kung gaano katindi yung kanyang relasyon sa Diyos, gaynon din naman ang relasyon niya na mangyari sa mga tao, sa kanyang inililigtas. At ang panghuli rito, Brother Joe, Kuya Joe, yung pong tinatawag natin ang katarungan ng Diyos. Ang makikita po natin, binigyan, kasi si Jesus ang nagpapakahirap, si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang binigyan ng kapangyarihan na
magpatawad ka, mabigyan ka ng pagkakataon na magkamit ng buhay na walang hanggan. So, ibinigay din ng Ama sa Kanya ang lahat ng dapat mangyari. Lahat ng desisyon. Anong ibig sabihin? Ang amang nasa langit ay makatarungan kay Jesus sapagkat sa Jesus makatarungan sa mga tao, sa mga Kristiyano, sa mga tagasunod. Kung sino yung sumusunod din sa Kanya, siyempre pagkakaloob niya yung katarungan. Kung sino nagsasagawa ng kabanalan, kung sino gumagawa ng santunay na Kristiyano, dun din niya man ibibigay. So, ganito rin ang ginawa ng Ama. Kung papaano niya ibinibigay sa ating Panginoong Hesus, ganun din naman kung paano yung hirap ni Hesus, ganun din naman ibinibigay niya yung ginhawa sa paghihirap ng ating Panginoon. Yan ang katarungan.